Ngayon ang ating i-recap ay isang movie na pinamagatang Isolated, na ipinalabas taong 2025. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Si Rose Magbanwa ay tapos na sa kaguluhang dala ng pamumuhay sa syudad. Gusto niya ng kapayapaan ng isip, at isang trabaho sa malayong lokasyon ang kanyang hinahanap. Kailan na nga ulit yung alis mo? Patintis na lang. Next month na. Eh, ikaw? Wala pa naman akong pera para sa mga papeles eh. Sa'yo na yan. Baka bumagsak pa ako sa medical. Good luck ka. Mag-ingat ka dun. Bilang isang nurse, ang kanyang sweldo ay halos hindi sapat upang mabuhay. Nagsimulang tanungin ni Rose ang kanyang kaligtasan, matapos siyang tangkaing halayin ng isang lalaki, habang nagwi-withdraw sa isang ATM machine. Magkagagala. Makalat ang pera mo. Sandali lang. Bilisan mo! Oo. Yan lang pera ko. Ito lang? Yan lang pera ko. Ito lang! Dito. Nang makatagpo siya ng isang trabahong nag-offer ng malaking sahod bilang private nurse, naisip niyang lumipat sa isang suburban town para sa kapakanan ng isang mas magandang buhay. Malungkot ang pamilya sa kanyang desisyon, ngunit desidido na si Rose. Binigyan siya ng kanyang ina na si Teresa ng Rosario bago siya umalis, upang protektahan siya mula sa mga halimaw na gumagala sa mga lansangan sa sikat ng araw. Bumaba si Rose sa hintuan ng bus sa isang simbahan, kung saan ay sinundo siya ng isang babaeng nagngangalang Mabeth. Pagkatapos ay nagmaneho sila papunta sa lugar ng trabaho ni Rose. Pagdating, humanga si Rose sa laki ng property. Sinabi ni Mabeth na ang pasyente ni Rose na si Peter Coleman, ay dumaranas ng sakit na dimensya. Ikinwento ni Mabeth na ang malawak na ari-arian ay isang dating resort na negosyo ni Peter, ngunit nalugi ito at nagsara. Ipinakita ni Mabeth ang tirahan ni Rose na kumpleto sa lahat, pati kusina at banyo. Wow, nagustuhan mo ba? Ang ganda po. Meron ka sariling kusina. Meron din banyo. Umaasa si Rose na sisimulan muli ang kanyang buhay ng maayos. Ang trabaho ay hindi masyadong komplikado, ang sweldo ay maganda, at ang hangin ay sariwa, ngunit ang lahat ay medyo masyadong maganda para maging totoo. Di nagtagal pagkatapos manirahan ni Rose sa isa sa mga cottage sa lugar, napansin niya ang mga multo sa kanyang paligid. Hindi siya sinubukang salakayin ng mga ito, ngunit gusto nilang makipag-usap sa kanya. Noong una ay inakala ni Rose na epekto lamang ito ng damo na kanyang hinifit, ngunit patuloy niyang nakikita ang mga multo, kahit na naalis na niya ang mga damo. Pinili ni Rose na wag mag-overreact dito, at ipinagpatuloy ang paglilingkod kay Peter. Hindi mahirap na pasyente si Peter, may mga araw na natutuwa itong makipag-usap, habang sa ibang araw naman ay mas gusto nito ng katahimikan. More. Paborito ko po to. Alam niyo po ba yan? Nor! Deal natin, ako lang ang pwede magbigay sa'yo nito. Bibigyan pa kita ng isa pa. Hindi mo ubusin. Bawal yun. Okay ba yun? Madalas binabanggit ni Peter ang isang babaeng nagngangalang Anne, at ipinagpalagay ni Rose na si Anne ang namatay na asawa ng kanyang pasyente. Kain ka na, promise. Sabi mo yan. Thank you, Anne. Sinabi ni Peter kay Rose kung gaano niya na-miss si Anne. Nang tanungin ni Rose si Peter kung nagkagusto siya sa ibang babae matapos kay Anne, sumagot ito ng oo. Hinangaan umano niya ang lahat ng kanyang dating nurse, ngunit nagreklamo siya tungkol sa kung paano gustong umalis ng kanyang mga nurse sa lugar, at sa huli ay kailangan niyang i-freeze ang mga ito. I miss you. Kakain na tayo, Anne? What's wrong, Anne? May mga minahal na po ba kayo after Anne? I loved a lot of women after you, Anne. I took care of them. But they never compared to you. They always wanted to escape. Despite it all, they would always be with me. I keep them frozen in time. Ipinagpalagay ni Rose na inosenteng sinabi ni Peter kung ano man ang pumasok sa isip niya, at hindi niya talaga gustong sabihin iyon.
Kahit halos hindi na makalakad at makagalaw ni Peter, nagulat si Rose nang mapansin niya na kulang ng isang bote ang paborito niyang inumin, at pagkatapos ay nakita niya ang walang laman na bote sa labas ng cottage. Dahil dito, nagtaka si Rose kung bakit nagsinungaling si Peter sa kanya, noong tinanong niya ito tungkol sa nawalang bote ng inumin sa ref. Isang gabi nang matulog si Rose, naramdaman niyang may tao sa kanyang kwarto. Tiningnan niya ang ilalim ng kanyang kama, at nakita niya ang isang lalaking nakaitim na damit na nakahiga doon. Kinuha niya ang baril na iniwan sa kanya ni Mabeth, na maaari niyang magamit kung sakaling kailanganin niya ito. Tumakbo ng mabilis si Rose at pumunta sa cottage ni Peter. Nilock niya ang mga pinto at niladlad ang mga kortina sa bintana, habang matyagang naghintay sa salarin. Lumipas ang mga oras at dumating ang umaga. Nagpasya si Rose at buong tapang na lumabas sa cottage, iniisip na ang pagkukulong sa loob ay hindi isang praktikal na opsyon, at kailangan nilang humingi ng tulong. You leave me? Alone? Hindi po tayo pwedeng magtago dito. Wala po tayong choice. Babalik ako agad, huwag kang mag-alala. Pagkalabas niya ng cottage ay hinabol siya ng lalaking nakaitim na damit. Naabutan siya nito at inatake hanggang sa nawalan siya ng malay. Nang magising si Rose, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatali sa isang upuan. Ipinaliwanag ng lalaki na nagngangalang Felix, na hindi niya intensyon na saktan si Rose. Ayon sa kanya, dumating siya sa property para hanapin ang kanyang kasintahan, na ilang buwan nang walang komunikasyon sa kanya. Inabot umano si Felix ng ilang araw para mahanap ang property, at nang dumating si Rose at nakita na sinundo siya ni Mabeth, sinundan niya sila dahil si Mabeth ang parehong babae na kausap ng kanyang kasintahan. Kahit na walang anumang patunay si Felix, sigurado siya na may mali sa lugar. Sa puntong ito, biglang lumabas si Peter at hinampas ng isang bagay si Felix sa ulo. Pinakawalan niya si Rose, ngunit saglit na nakatulog ang dalaga. Nang magising siya, natagpuan niya si Felix na nakatali sa isang upuan sa harapan niya, at si Peter ay nakaupo rin sa malapit sa kanila na may hawak na baril. Nakiusap si Felix kay Rose na palayain siya, sinabi na mamamatay din siya sa property kapag hindi siya nito tinulungan. Kawalan mo kung hindi parehas tayo mamamatay rito. Yung girlfriend ko. Anong ibig mong sabihin? Nurse din siya na nagtatrabaho dito noon. Pagkatapos ng ilang linggo niya dito, wala na lang siyang hindi nagparamdam. Sigurado ako, di umalis dito si Anne. Nang banggitin niya na ang pangalan ng kanyang kasintahan ay Anne, naisip ni Rose na nagsasabi siya ng totoo. Naalala niyang madalas na binabanggit ni Peter si Anne, ngunit hindi niya alam na si Anne ay isang nurse na nawala sa property. Hiniling ni Felix kay Rose na tingnan ang kanyang cellphone, upang maniwala ito sa kanyang sinabi. Nang tingnan ni Rose ang mga larawan sa cellphone, napagtanto niyang isa si Anne sa mga multo na nagpapakita sa kanya. Kalaunan, lumabas na si Peter ay isang serial killer. Sa oras na napagtanto ni Rose na nagsasabi sa kanya ng totoo si Felix, huli na ang lahat. Nang sinubukan niyang hanapin ang baril, tinukso siya ni Peter dahil naroon ito sa kanya. Hindi na si Peter ang dating walang sigla na pasyenteng may demensya, na kilala ni Rose. Napagtanto niya na si Peter ay walang sakit, at siya ay isang tuso na matandang lalaki, na naghihintay ng tamang sandali para umatake ng kanyang biktima.
Nang sinubukang tumakas ni Rose, binalaan siya ni Peter na manatili. Napag-alaman na si Peter ang humiling kay Mabeth na mag-iwan ng baril kay Rose, upang lumikha ng isang ilusyon ng kaligtasan sa lugar. Nilinaw ni Peter na matagal nang wala si Anne, ngunit siya ay brutal na pinahirapan, tulad ng kanyang bawat biktima bago sila patayin. Naalala ni Peter si Anne sa katauhan ni Rose, kaya tinatawag niya itong Anne sa lahat ng oras. Nasiyahan rin siyang isipin na balang araw, tulad ni Anne, magkakaroon siya ng ganap na kontrol kay Rose. Inahalin tulad ni Peter ang kanyang sarili sa isang kwago, nagpapanggap na mahina at naghintay na umatake sa kanilang target sa tamang oras. And in the Navy, I was the quietest. Just like a now. Dahil dito, nag-flashback ang eksena sa kung paano inabuso si Peter ng kanyang ina noong bata pa siya. Tinawag siyang mahina at walang silbi, palaging nakakulong at nakagapos sa basement. Isang araw, nabasa ni Peter ang tungkol sa kwago, at nabighani siya sa hayop. Kaugnay nito, pinagtibay niya ang kanyang paraan ng pag-atake. Itinabi niya ang isang matalim na sirang piraso ng ceramic na plato, at kumilos ng mahina upang makuha ang simpatsya ng kanyang ina. Nang makalapit ang ina, inatake niya ito hanggang sa mamatay. Gayunpaman, hindi nakaramdam ng awa si Peter sa ginawa sa ina, sa halip, siya ay nasisiyahan, hanggang sa palagi niyang hinahangad ang parehong kaligayahan. Mula sa araw na iyon, pinatay ni Peter ang bawat babae na nagpapaalala sa kanya ng kanyang ina, at ipinagmamalaki niya ang paggawa nito. Nang patuloy siyang tanungin ni Felix tungkol kay Anne, napuno si Peter at binaril ito sa ulo. Napagtanto ni Rose na si Peter ay isang baliw, at kailangan niyang tumakbo para sa kanyang buhay. Suot ang itim na damit at maskara na tila kwago, hinabol ni Peter si Rose sakay ng ATV, hanggang sa nakarating sila sa kakahuyan. Where are you, Rose? Sa ilang saglit na paghahanap, natunton ni Peter si Rose at inatake siya at nawalan ng malay. Nang magising si Rose, nakabalik na siya sa property at nakatali sa lamesa. Sinaktan ni Peter si Rose hanggang sa siya ay nanghina, at pagkatapos ay kinaladkad pabalik sa cottage ni Peter. Make me breakfast. Inutusan ni Peter si Rose na maghanda ng almusal para sa kanya, na siya namang ginawa ni Rose kahit nanghihina. Bilis! Pagkatapos kumain ni Peter, nagpa siya itong oras na para patayin si Rose, dahil sa wala na itong silbi pa. Gayunpaman, nakaramdam si Peter ng kakaiba sa kanyang katawan, at bumagsak sa sahig. What did you do? Napangiti si Rose sa paghihirap na ito ni Peter, at dito ay ipinaliwanag niya na ang kanyang ina ay may malaking kaalaman tungkol sa mga halaman, maging ang mga nakakalason. Yung mama ko, mahilig po yun sa mga halaman eh. Yung mga magagandang tingnan. Actually, kahit nga po yung mga nakakalason, alam nun eh. Sa oras na inutusan siya ni Peter na maghanda ng almusal, inilabas ni Rose sa kanyang bulsa ang rosaryo at dinurog. Ang rosaryo ay gawa mula sa isang halaman na pinangalan ng matang pusa, na lubhang nakakalason. Magdasal ka na ng mga Hail Mary.
Nang tumigil si Peter sa paggalaw, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Rose. Bumukas ang pinto at nagpakita ang multo ng mga nurse na tumatawag sa kanya. Ipinakita nila sa kanya ang lihim na lugar, kung saan iniimbak ni Peter ang mga katawan ng kanyang mga biktima. Nalungkot at napaiyak si Rose nang matuklasan ang mga inosenteng babae, na tulad niya, ay kumuha ng trabaho para sa magandang kinabukasan, ngunit nauwi sa kamatayan. Napagtanto ni Rose na tama ang sinabi minsan ni Peter, na ginawa niyang frozen ang mga nurse, nang magtangkang umalis sa lugar at iwan siya. Hinalungkat ni Rose ang mga gamit ni Peter, kung saan nakita niya kanina ang maraming pera. Ipinasok niya ito sa isang malaking bag, ngunit natuklasan ang booklet na naging koleksyon ng lahat ng mga artikulo ng balita na nagbabanggit ng pagpatay. Tinagurian siyang owl killer ng mga pulis, at hindi kailanman natunton. Sa buong buhay ni Peter, pinahirapan at pinatay niya ang mga babae. Lumaki siya sa ibang bansa, ang kanyang ama ay Amerikano at ang kanyang ina ay Pilipino, at dahil siya ay isang retiradong opisyal ng US Navy, nagkaroon siya ng pagkakataong maglakbay sa buong mundo, at pumatay siya saan man siya pumunta. Ang pag-hire ng mga nurse at pagpatay sa kanila ay ang kanyang bagong taktika. Nakahanap din si Rose ng device, kung saan natuklasan niya na palagi siyang pinagmamasdan ni Peter, sa pamamagitan ng hidden camera na naka-install sa kanyang cottage. Kinuha ni Rose ang lahat ng ebidensya na kanyang nahanap, at sa pinakahuling minuto ay lumantad ang isang larawan na nagpatigil ng kanyang mundo. Natuklasan ni Rose na si Mabeth ay asawa ni Peter. Alam niyang ang kanyang asawa ay isang rapist at serial killer, ngunit pinili niyang wag gumawa ng anuman tungkol dito. Sa halip, tinutulungan niya itong mambiktima ng mga mahihinang babae na desperado na mabuhay. Kinaumagahan, dumating si Mabeth at pumasok sa cottage ng asawa. Ipinapalagay niya na nagpapahinga lamang si Peter sa upuan, pagkatapos ng isang gabi ng pakikipagsapalaran sa biktima. Ngunit laking pagkabigla niya, nang makitang tinutukan siya ni Rose ng baril. Nakiusap siya kay Rose na bigyan siya ng pagkakataong ipaliwanag ang kanyang sitwasyon. Sinabi niya na napilitan lang siyang gawin ang mga bagay na inutos ni Peter. Gayunpaman, hindi pinaniwalaan ni Rose ang kanyang mga sinabi, marahil dahil kung talagang nais ni Mabeth na protektahan ang mga babae, humanap siya dapat ng paraan upang gawin iyon. Nang tila kumilos si Mabeth, mabilis siyang binaril ni Rose, wala na siyang pakialam sa paggawa ng tama, ang gusto lang niya ay maparusahan si Peter, at ang sinumang pipiliing tumulong sa kanya. Sa pagtatapos ng kwento, makikita si Rose na nagpapagamot sa isang ospital. 2 pulis ang pumasok, at sinabi sa kanya na nakita nila ang mga bangkay ng mga biktima ni Peter sa freezer. Napag-alaman na ibinintang ni Rose ang pagkamatay ni Mabeth kay Felix, at sinabi sa mga pulis na siya ay kasabwat ni Peter. Hawak na ng mga pulis ang lahat ng katibayan na kailangan nila, upang patunayan na si Peter ay ang owl killer. Nakipag-ugnayan sila sa Interpol, at nakumpirma na siya ang serial killer na ilang taon na nilang hinahanap. Gayunpaman, ang problema ngayon ay hindi nakita ng mga pulis ang bangkay ni Peter sa kanilang paghalughog sa buong property. Dahil dito, natigilan si Rose sa narinig, at natatakot para sa kanyang buhay. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.